Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. And kung meron po tayong mga Bible, buksan po natin sa Philippians chapter number 3. And we were going to talk about verse number 17. So, sabi po ng Bible dyan mga kapatid, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan. Dalangin ko po Diyos na ngayong umaga pong ito Panginoon ay may makuha po kami at makonsider namin Panginoon sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin Panginoon, and ikaw Panginoon ang manguna sa amin. Sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. So magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid. And I hope and pray ngayong sa ating pong preaching po mga kapatid, this is very important po mga kapatid sa atin para maintindihan po natin ito. And I hope that everyone will listen, and I hope that everyone will pay attention of our preaching, of our study this morning po mga kapatid, because it is what we are going to talk about this morning is very important pa mga kapatid sa atin pong pag-aaral. And kung ano pong ibig sabihin po mga kapatid na sinasabi po dito sa passage na atin pong pag-uusapan na sinabi ni Paul na be followers together of me. And many Christians po mga kapatid na nawala po sa bagay po na yan at kung ano-ano po yung ginagawa nila mga kapatid sa kanila pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. But mga kapatid, I hope this morning sa atin pong pag-aaral po at pagpapatuloy po ng pag-aaral ng salita po ng Diyos sa Book of Philippians, I hope this passage would help us mga kapatid consider a lot of things sa mga bagay na kailangan po nating maintindihan po sa salita po ng Diyos. No? Pag-aaralan po natin ngayong umagang ito mga kapatid, be ye followers of the spokesperson of God. Amen? So the spokesperson of God in this present dispensation po mga kapatid is Paul. Apostle Paul po mga kapatid, at yan po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito mga kapatid. So mga kapatid, followers means it's just as simple as we are following on something. Amen? Ang bansa po natin mga kapatid, nagbigay po yan ng mga guidelines, nagbigay po ng mga ordinances and mga batas, and we as a citizen of the Philippines mga kapatid, we have to follow that. And mga kapatid, we are following on something. And most especially, sa makikita po natin mga kapatid, nung tayo po ay mga bata pa, usually we follow our who? Parents. Wala po tayong ibang i-follow po mga kapatid, nung tayo po ay bata pa, habang tayo po ay lumalaki. Ang una po natin nakita is ang ating pong parents, if we live in our parents, or kasi siyempre may mga bata po na pagpanganak namatay po yung kanilang mother. But basically mga kapatid, as we grow, we live in our parents and we do what they do. We follow what they do. Amen? So kung paano po yung parents natin o yung mga parents na how they act, how they talk, what are their speeches. Nakuha niyo po ba yun mga kapatid? Kung ano po yung mga naririnig nila sa bahay po mga kapatid. Minsan kasi inaano pa natin sa mundo eh. Parang sa mundo pa natin ang tawag nun, inaano na nakuha mo yan sa labas. Pero mga kapatid, basically, what are the speeches inside the house? It will be the speeches of your child. Siyempre, yung mundo, yung labas mga kapatid, that's second na lang po yan nila. That's why, kung papaano, kasi nga may magko-correct dapat po mga kapatid. But what are the speeches if we live together with them? So mga kapatid, following means we follow them. We follow them from the beginning. Kaya mga kapatid, home with parents is the beginning of our life. Not talking about the Christian life po mga kapatid, but a life of us sa buhay po natin mga kapatid. Diyan po nagsimula yung lahat ng mga bagay na ginagawa po natin sa buhay po mga kapatid. That's where the start, the learning begins po mga kapatid sa ating pong buhay. So that's why mga kapatid now sa ating pong text that gusto ko po maintindihan po natin itong mga kapatid since Paul
focus, his goal, mga kapatid, sa napag-consider sa lahat po ng mga bagay na kanya pong pinupursuit sa Christian life po, mga kapatid. Now, si Paul po, mga kapatid, nagtuturo din po sa atin na to know more and focus on his goal and consider ang lahat po, mga kapatid, and more of the truth sa kanya po, mga kapatid. Now, Paul, nakita natin dito, mga kapatid, na meron po siyang right approach. Kasi nga, mga kapatid, makikita naman natin sa ating pong pinag-aaralan that there is someone that coming into the Philippi at sinasabi ni Paul sa kanila kung meron silang confident in the flesh, the more. So meaning po, mga kapatid, may problem po dito na nangyayari. Now si Paul po, mga kapatid, he is in the right approach na sinulat niya po itong bagay na be followers of me. Not them. They only have a confidence in the flesh, but I do have also, but lahat yan kinalimutan ko para sa Panginoon. And we have attained the power of His resurrection. We understand how the resurrection means to us. At hindi po tayo mamuhay sa atin pong righteousness, but the righteousness of God na ibinigay po sa atin ngayon po, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, na yung bagay na i-follow po yung example po ng Bible na binibigay po ni Apostol Pablo at nakafocus po, mga kapatid, sa Panginoong Jesus kung papaano po niya ni-reveal ang program niya sa spokesperson at para malaman po natin ng clearly on na sa atin pong own words and own actions and attitudes po, mga kapatid, sa mga bagay na nababasa po natin sa salita po ng Diyos. Kasi, mga kapatid, kailangan po natin iwasan, there is a void na misunderstood po natin itong text, mga kapatid, na katulad po ng ginagawa po ng iba. Now, imagine that they see this verse, they wanted to follow Paul, but they're also following another thing po, mga kapatid, another thing na hindi naman po nakasulat sa atin po, para po sa atin po, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, let us determine what Paul means about kung ano po yung sinasabi niya po sa mga kapatiran po, mga kapatid, na followers or be followers of Him. Amen? Kaya, mga kapatid, i-try po natin intindihin yung bagay po na ito, mga kapatid. Actually, mga kapatid, itong pag-uusapan po natin ngayon is nandyan lang po tayo sa be followers together of me. And the next week po, mga kapatid, susundan po natin yung next na sinabi niya hanggang dito po sa verse number 18 hanggang verse number 19 po, mga kapatid. Now, let us try to understand these things. Brethren, it means that he is talking to as simple as kapag brethren, kapatiran, meaning sa mga ligtas po na tao. So, hindi pinapafollow ni Apostle Paul yung mga hindi po ligtas. But yung mga ligtas, if you're saved, then you have to follow Apostle Paul. Now, that is the address of Paul sa mga believers po, mga kapatid, sa mga saints, at hindi po sa mga unbelievers or tinatawag nila yung sarili nila na sila po ay ligtas. Because if you call yourselves a saved, meaning you follow, you believe what Apostle Paul says about the gospel of the grace of God. The next word that he mentioned there is be followers together of me. Now, mga kapatid, that word is not the first time that sinabi po ni Apostol Pablo po, mga kapatid, sa mga Kristiyano po, mga kapatid. Now, let us try to look on where na sinabi din ni Apostle Paul yung bagay po na to, mga kapatid. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter number 4, verse number 16. Punta natin, 1 Corinthians chapter number 4, verse number 16. The Bible says there, wherefore I beseech you, ang sabi niya, be ye followers of me. Verse number 17, for this cause I have sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ. Amen? As I teach everywhere in every church. So, kahit saan pumunta si Apostle Paul po, mga kapatid, talagang sinabi, be followers of me, iniwan ko dyan si Timotheus that's my beloved son, para mas maintindihan nyo at maalala nyo palagi yung ano po yung ginagawa ko at sinabi ko po sa kanila. 1 Corinthians chapter number 11, verse number 1, ang sabi po ng Bible, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Verse number 2, now I praise you, brethren, that ye remember me in all things. Amen. We remember Paul in all things and keep the ordinances as I deliver them to you.
Kaya mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin dito sa church, it should be na nakapattern po kay Apostle Pablo po mga kapatid. Sa lahat po ng ginawa niya at mga ordinances na binigay po sa atin po mga kapatid. 1 Thessalonians chapter number 1, verse number 6. 1 Thessalonians chapter number 1, verse number 6 po mga kapatid. Kung nagtitake note ka mga kapatid, maganda po yan para pagdating niyo po sa bahay niyo, pag-aralan niyo siya mga kapatid. Na para hindi lang kayo sabi na dahil sinabi ko, paniniwalaan niyo na kagad. Sabi ng Bible dyan mga kapatid, and ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So mga kapatid, makita mo mga kapatid, that Apostle Paul is trying to tell us, to the believers, that we have to be followers of Him. Amen? May kurente na? Sige. Now, let's go on. Let's go on Philippians chapter number 4, verse number 9. Sabi mo ng Bible dyan mga kapatid, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, ang sabi ni Paul, do, and the God of peace shall be with you always. No mga kapatid, tayo po mga kapatid, ako po personally, I have peace in my heart, not only because I am safe. Mga kapatid, by the gospel that God was revealed to Apostle Paul, na pinaniwalaan ko po yung ginawa ng Panginoong Hesus dun po sa cross ng Kalbaryo na siya po ay namatay, nilibing, at muling nabuhay po mga kapatid. But I also have peace. Anong kailangan? Buksan yan? Sige. Okay. So I also have peace in my heart po mga kapatid because si Apostle Paul po mga kapatid is the pattern or my pattern in doctrinal matter in his epistles po mga kapatid. Now mga kapatid, this is not something that yung kumbaga parang nag-follow tayo ng tao po mga kapatid. But again mga kapatid, marami pong mga tao, marami pong mga preachers, marami pong mga nagtuturo po mga kapatid that they have gone wrong in their lifestyle because they are forcing or trying to force their understanding po mga kapatid, yung kanilang pagkakaintindi sa mga scriptures at tinatry po nila mga kapatid na ma-apply ito sa atin pong panahon po ngayon po mga kapatid. Now, throughout all the Old Testament po mga kapatid, God used many gumamit po yung Panginoon ng mga different prophets. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, nung panahon po ni Abraham, natapos po yung panahon ni Abraham. Natapos po yung panahon ni Moses, natapos po yung panahon ng mga prophets. At ang sabi po sa book of Matthew po mga kapatid, that sabi po sa Bible po mga kapatid, na ang law and prophet is until John. So kung nakasubaybay ka mga kapatid sa live streaming namin pag sa Bible Authority Baptist Church, nabanggit ko po yan doon mga kapatid. So meaning po mga kapatid, God deals differently in the different period of time po mga kapatid. And we have to understand that mga kapatid, para hindi po malito yung mismo tayo mga kapatid sa mga pamumuhay natin bilang pong isang Kristiyano po mga kapatid. Amen. And they also reveal yung mga redirection ng Panginoon sa nation of Israel to the Gentiles. Kaya mga kapatid, lagi po nating alalahanin mga kapatid na si Apostol Pablo is naging apostol po siya para po sa mga Gentiles po mga kapatid, at yung scripture evidence po niyan mga kapatid is it always proved from the scriptures po mga kapatid na yung position ni Apostol Pablo bilang isang apostle po mga kapatid is ito po ay kalooban po ng Diyos, at even it was examined by also the Word of God. Now, let us open our Bible in Romans chapter number 11, verse number 3.
Romans 11, verse number 3. 13. Romans 11:13. Sabi niya, "For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am what? The apostles of the Gentiles, I magnify mine office." Galatians chapter number 1, verse number 1. Sabi po ng Bible dyan mga kapatid, Paul, an apostle not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Another verse that we will go is on 1 Timothy chapter number 2, verse number 7. 1 Timothy chapter number 2, verse number 7. The Bible says, "Whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth in Christ, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity." Another verse po mga kapatid sa 2 Timothy chapter number 1, verse number 11. Ang sabi niya, "Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. For this cause, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day." By these scriptures, mga kapatid, yung mga passages mo na binasa natin sa salita po ng Diyos po mga kapatid, nakita po natin na si Apostol Pablo, na sinabi po ng banal na kasulatan po mga kapatid, na yung apostleship niya mga kapatid, yung pagiging apostol ni Paul sa mga Gentiles po mga kapatid, is not of men. Neither na tao po yung nag-appoint po sa kanya na maging apostol siya ng Gentiles po mga kapatid, but it is the will of God. It is not that when he met Ananias mga kapatid, he met the disciples of the Lord na inappoint siya mga kapatid. It is not like that. There's no proof and scriptures po sa passage of the scriptures po mga kapatid na naglay hands sila Peter and the other po mga kapatid na ginawa siyang apostle. But the thing po mga kapatid is that yung apostleship ni Paul, it came from whom? From God, from the Lord Jesus Christ po mga kapatid, na siya po yung inordain, na siya po inappoint na maging preacher and the apostle to the Gentiles. Mga kapatid, nakita rin po natin mga kapatid that he was the minister of the Lord to the Gentiles. Nabasa natin kanina, mga kapatid, tama. Balikan natin mga kapatid sa Romans chapter number 11. Verse number 13. I believe na nandyan po yan sinabi po mga kapatid. "For I speak to you Gentiles, inasmuch I am the apostles of the Gentiles, I magnify mine office," po mga kapatid. Now mga kapatid, as Paul, as the minister to the Gentiles po mga kapatid, now si Paul, he is being obedient and nag-laid po ng foundation po mga kapatid for us at para mabigyan po tayo ng katuruan po mga kapatid sa ano po mga kapatid, sa church, na para ito po yung ating sundin po mga kapatid. Now, makita natin mga kapatid sa mga cross-reference na atin pong binasa mga kapatid that he magnified his office, na kumbaga nag-enable po mga kapatid yung iba na ma-recognize yung bagay po na to para po tayo mga kapatid, ma-recognize din po natin yung office ng apostleship ni Paul. Kasi mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, wala ka na makikita maglalakad-lakad na apostol dyan at sasabihin natin, oh, ito, may bago kaming apostol. Kung nakasubaybay kayo mga kapatid, nakikita niyo po sa Facebook niyo na meron pong bagong apostol yung isang church. Talagang sikat na sikat siya mga kapatid. But my only question to that, if you are really the apostles of Christ, paano mo na-meet ang Panginoong Jesus? Because yan yung isang bagay mga kapatid na requirements. Now, if you ask Paul kung na-meet niya ba yung Panginoong Jesus, na-meet niya po mga kapatid. Where? To the road of Damascus, at nangyayari pa nga kapatid, is nabulag pa nga siya. Amen? At sinabihan siya ng Panginoon, pumunta ka kay Ananias at para malaman mo kung ano yung gagawin mo dyan mga kapatid. Sabi kay Paul po mga kapatid. Now, Paul is the pattern for the church. Kung pupunta ka mga kapatid sa Old Testament mga kapatid, at yan yung magiging pattern mo, magkakaroon ka po ng problema. Ang problema niyan mga kapatid sa bagay is that
pipiliin mo lang yung i-apply mo sa church. Amen. Kasi ang mahirap niya mga kapatid, halimbawa, meron naman tayong kilala that they apply the Old Testament doctrine in their church. But do you think that they're really doing it, everything? Kasi mga kapatid, hindi naman sila nag-aalaga ng tupa para pag nagkasala, pupunta ng templo, ibibigay sa Levites. At alam niyo mga kapatid, isang bagay na hindi nakakapasok yung 11 tribes sa temple. Alam niyo po ba yan mga kapatid? Ang nandoon sa templo is who? The Levites, the priest. At kapag nagkakasala po sila mga kapatid, binibigay nila itong lamb, itong mga offering nila sa kanila at sila yung papasok doon para i-offer yun mga kapatid. Even the king cannot enter into the temple. So mga kapatid, imagine mo think that they're going to get some doctrine from the Old Testament pero hindi naman ipa-follow yung lahat. Although, the word pastor was mentioned in the Old Testament that I will give you pastors galing sa heart ng Panginoon para sa flock. But mga kapatid, the sad thing about we are trying to carry everything, every doctrine sa salita po ng Diyos without considering na kung ano ba talaga yung para sa atin po mga kapatid. Nagkakaroon po ng problema. Amen? Kasi mga kapatid, pag pumunta ka na kay Apostle Paul, hindi yan sila parehas. At hindi magtutugma yung turo ni Apostle Pablo sa turo po ni Moses. Siya na nga mismo nagsabi mga kapatid that law and grace, works and grace are not fit together. Amen? If it is of works, it is of works. If it is of grace, then it is of grace. Kaya mga kapatid, magkakaroon talaga tayo ng problema at yung mga bagay na dapat natin i-recognize sa office ni Apostle Paul, magkakaroon po ng mix po mga kapatid. Kasi bakit? You're going to consider what the Lord Jesus Christ teach on His earthly ministry po mga kapatid. And you can see there mga kapatid, kapag nagbabasa talaga tayo ng salita natin, ng salita ng Panginoon, sa Bible po mga kapatid, makikita mo na even Jesus Christ was teaching the law. Amen. Kaya lang mga kapatid, it's because that it is Jesus Christ. Yes, mga kapatid, wala po tayong question and don't get me wrong about that. It is the teaching of Jesus Christ. But remember po mga kapatid, that Apostle Paul, it was Jesus Christ who revealed to him a lot of things para makapag-laid po siya ng foundation sa panahon po natin ngayon. And ang nakakalungkot lang po mga kapatid is when Paul magnified his office, we don't. We don't magnify the office kasi mga kapatid, in his office, he is the apostle at siya po nagsulat nito mga kapatid. Amen? He wrote the Pauline epistles where we should get our doctrine. Amen? You read it for yourself po mga kapatid. Now, every Christian po mga kapatid, dapat maintindihan po natin yung mga different offices sa Bible. Hindi naman po ibig sabihin, mga iba po mga kapatid because God, called people at iba po kay Apostle Paul. Now, unlike the Lord and the 12, mga kapatid were sent to the Jews. Now, let's open our Bible in Matthew chapter number 15. Chapter 15, verse number 24. Makikita natin dyan mga kapatid na ang sinabi po ng banal na kasulatan dyan kung saan po sila ipinadala po mga kapatid. I would appreciate if you're taking notes of the verses that we do kasi mga kapatid, para pag nag-aral ka, at least tignan mo, i-prove mo din sa sarili mo kung ganun ba talaga mga kapatid. Amen? So Matthew chapter number 15, verse number 24, the Bible says, "But he answered and said," naka-red letter po yan sa Bible, meaning it is Jesus Christ was talking. Anong sabi niya? "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Mga kapatid, if you're going to think about get this first. Kung iisipin mo talaga na siya lang, ibig sabihin pala hindi pala bumaba yung Panginoon para sa Gentiles. You cannot twist the Bible, amen? That's the truth there mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, yung Panginoon po mga kapatid, ang binaba niya talaga dito sa lupa is yung kanyang piniling tao at nation po mga kapatid. Amen? Yung bagay kasi na para sa atin mga kapatid, naka-mystery kasi yan. At hindi pwede ma-reveal yan sa panahon na ito mga kapatid. Kasi kung na-reveal sa panahon na ito mga kapatid,
the princes of this world and even Satan would never crucify the Lord of glory. But primarily mga kapatid, that even on Matthew po mga kapatid, kung bakit bumaba yung Panginoong Hesus to take the sins of their people. Amen. So primarily po mga kapatid, ang ginawa po ng Panginoon nung bumaba po siya dito sa lupa is to the lost sheep of the house of Israel. Hindi po talaga, kumbaga parang hindi po talaga bumaba para sa Gentiles. Amen? So mga kapatid, we have to acknowledge that. But it doesn't mean na hindi talaga tayo kasama mga kapatid. It's just, yung tayo po is naka-mystery ng panahon po na yan mga kapatid. Hindi pwedeng i-reveal ng Panginoon. Remember when Peter was saying something at nirebuke ng Panginoong Hesus si Peter? At yung pagka-rebuke ni Peter sa kanya, get thee behind me, Satan. Kasi si Peter, ang nakikita ng Diyos, hindi si Peter na nagsasabi, but si Satan because he wanted to know kung ano po yung dapat na ma-reveal. At remember po mga kapatid sa Transfiguration, na hindi maintindihan ng mga apostol ng Panginoong Hesus kung anong meaning ng resurrection. Hindi nila maintindihan. They don't understand anything po mga kapatid. So we have to understand and we have to acknowledge po mga kapatid, yung mga office na meron po sila. At hindi po sila pwedeng ipagsama-sama mga kapatid. Kasi if you do that mga kapatid, then we're going to have a mixed thing sa atin pong aral po mga kapatid. Now, Paul stated clearly na si Paul, he was sent to the Gentiles. At even mga kapatid, sinabi ni Paul that I have set to be the light of the Gentiles. Akalain mo yung mga kapatid, sasabihin ni Paul na siya, di ba, alam natin, the light of this world is who? The Lord Jesus Christ. Pero binanggit din ni Peter mga kapatid, that he was set to be the light of the Gentiles. That's on Acts 13 po mga kapatid. Mababasa po natin yung verse po na yan dyan. Wala po yan dito sa note ko. Bigla lang pong pumasok sa aking isipan po mga kapatid. But that's one thing na mga kapatid, meaning na siya po, he magnify his office. Kaya mga kapatid, tayo po, hindi po sana tayo. We should be in the same fashion po mga kapatid as what Paul did in his life. When he magnified his office, tayo mga kapatid, we have to recognize the office of Paul. Amen? Ang problema ngayon mga kapatid, ang na-recognize na naman tao, yung office ng pastor eh. Alam niyo po bakit? Kung ano sinabi ng pastor, yun na. Now mga kapatid, I try to make myself na, kaya sabi ko i-take note yung mga cross-reference na meron akong binibigay. Because I would like you to prove it to yourself. Kung yung sinasabi ko is tama ba o mali. Para mga kapatid, at least you prove it. Kung mali ako mga kapatid, you prove it with yourself through the Word of God. But mga kapatid, we have to recognize Paul's office po mga kapatid. Amen? And isang bagay yan mga kapatid na makapag-enlightenment sa church po mga kapatid sa panahon po natin, sa mga issues po mga kapatid, sa mga Bible student. Tandaan niyo po mga kapatid, meron pong mga Bible student yung pumupunta sa Bible school. But remember as well that we are all student of the Bible. Amen? So meaning, you have to pay attention, you have to read, you have to make this and acknowledge kung ano po talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? It's not that you're going to acknowledge it because sinabi ko mga kapatid. But you're going to acknowledge what we are talking about here po mga kapatid. You acknowledge the Word of God. Amen? So meaning po mga kapatid that his position na tayo po mga kapatid, dapat hindi po tayo maging ignorant sa bagay po na to, na ma-minimize po natin po mga kapatid, na si Apostle Paul is ginawa po siyang preacher, ginawa po siyang apostol, ginawa po siyang teacher of the Gentiles. And that is us. So the moment we got saved po mga kapatid, we belong, naging ano po tayo mga kapatid? Naging part po tayo ng body of Christ. Amen? Kasi yan po yung ginawa ng Panginoon. Now, in Romans chapter number 15, verse number 16. Romans chapter number 15, verse number 16 po mga kapatid. Alam mo yan. Yung time talaga, siguro yung orasan ito, malakas yung battery. ang bilis naman. Kanina pagtingin ko, ano pa lang 12:35 pa lang eh. 10 minutes to 12 na.
Palitan yung battery niya, baka masyadong malakas. Amen. Romans chapter number 15, verse number 16 po mga kapatid. Ito yung sinasabi ko kanina na minister, nagkamali po ako ng quotation po mga kapatid, but andito siya. The Bible says there mga kapatid, in Romans 15, verse number 16, that I should be what? Minister of Jesus Christ to whom? To the Gentiles. And ano yung minister niya mga kapatid? Ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by what? By the Holy Ghost. Now mga kapatid, let's open our Bible in Matthew chapter 10 so that we can, maano lang natin mga kapatid, makompare lang natin mga kapatid. Ito pong mga apostol. Matthew chapter number 10. Parang for the sake of comparison po mga kapatid. The Bible says there in verse number 5. Kasi yung ano niyan mga kapatid, yung verse 1 to 4, yan na po yung pagtawag ng Panginoon sa 12 apostles ng Panginoong Hesus. Amen. Verse number 5, then the 12 Jesus sent forth. So sinend niya to mga kapatid, yung 12. Ang sabi niya, go not into the way of the Gentiles. So, paano ngayon yung mga kapatid? Nung inutusan ng Panginoong Hesus, itong 12, ang sabi niya, huwag kayong pupunta sa Gentiles. And into any city of Samaritans, enter ye not. Verse number 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as sheep go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip on for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. So makita mo mga kapatid, that Apostle Paul in Romans 15:16, sabi niya, nagminister siya ng gospel of God. And the gospel of God. Dito naman po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kapag pumunta kayo sa Israel po mga kapatid, you're going to preach that the kingdom of heaven is at hand. Anong kasunod ng mga kapatid? Anong nilalaman ng kingdom of heaven? Ano yung preaching nila mga kapatid? Ano yung gagawin nila? Heal the sick, cleanse the leper. Now, can we do that? Si Paul, kaya niya pong gawin yan mga kapatid kasi apostle siya eh. That even mga kapatid, nakapag-raise siya ng dead nung nahulog yung si Eutico sa bintana. Kasi nung nagpipreach siya, Apostle Paul patulog-tulog. Buti na lang ang bintana natin ito, mababa lang mga kapatid, walang bintana. Kaya okay, patulog-tulog pa nagpipreach. Mamaya, mabagok yung ulo mo dyan. Hindi kita kayang i-resurrect. But mga kapatid, this is the preaching of the 12. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. The moment that they say, hey, the kingdom of heaven is at hand, they're preaching the gospel, and then what they're gonna do is, when they see the sick, they're gonna heal it. When they saw that nasira yung ito na nasapian ng masamang espiritu mga kapatid, they will cast it out. Ikaw mga kapatid, tanungin kita, nakapag-try ka na mag-cast out ng devils? Baka mamaya, ikaw pa yung masapian. Have you ever tried that mga kapatid? Ako mga kapatid, sa totoo lang, nakapag ano na ako sa mga napuntahan namin yung mga ganun-ganun daw, mga sanib-sanib. Pero all I can do is that, Lord, help them. In the name of Jesus Christ. Kasi mga kapatid, hindi naman yun inutos sa atin mga kapatid. But what are we going to do? We preach, Christ died for your sins, was buried, and rose again the third day according to the scriptures. Amen? So mga kapatid, Jesus Christ sent or called an Apostle Paul to minister to the Gentiles. The Apostle Peter and the other was called by Jesus Christ to minister to the lost sheep of the house of Israel. Amen? So he reveals the truth mga kapatid, at in enabling the Gentiles
to be an acceptable and offering to God. Kaya mga kapatid, in 1 Corinthians chapter number 3, verse number 10, ang sabi dyan mga kapatid, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and other buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. So si Paul, he is the one that laid the foundation in the Gentiles, in the body of Christ. Amen. Kaya sinabi ito sa verse number 11 po mga kapatid, for other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Kasi nga mga kapatid, yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo, no man can do that. At yan po yung ibig sabihin ni Apostle po sa bagay na yan, na walang ibang maglilaid ng foundation kundi na-laid na, which is ang Panginoong Hesus. Pero yung binigay sa kanya ng Panginoon, na mystery program po mga kapatid, He is the one na nag-laid ng foundation po na yan sa panahon po natin. No wonder He's gonna say, be ye followers together of me. Kasi sa kanya po binigay po mga kapatid. At kung si Paul ang foundation na nagbigay po sa atin po mga kapatid, na nanggaling po sa Panginoong Hesus, then dapat siya lang talaga yung maging pattern natin sa ating buhay. Amen. So that hindi po tayo malito mga kapatid sa mga bagay-bagay na naririnig natin sa labas, naririnig natin sa Facebook, na magsasabi na kailangan mong gumawa para maligtas ka, kailangan mong gawin to, kailangan yung araw ng pagsamba ganito, kailangan nandito ka sa church na to. Mga kapatid, kapag naintindihan mo yung bagay na to mga kapatid, those confusions that they have, mawawala po yan sa iyo mga kapatid. At hindi ka basta-bastang mapupunta sa mga ganyang bagay because your authority, you know your authority, that it is the King James Bible, the Bible, that the apostleships that we have, is hindi po yung mga tao na nakikita po natin ngayon kundi si Apostle Paul because he was called by God, the revelation was from Jesus Christ, given to Paul, and given to them. Gentiles, body of Christ. Amen. Mga kapatid, again, as what I said, kung medyo duda ka sa bagay na yan, mga kapatid, when you got home, read it for yourself. At kapag binasa mo siya, mga kapatid, basahin mo siya ng literal na siya talaga. Huwag mo siyang haluan ng mga kung ano-ano mga bagay, baka ganito, baka ganyan. Hindi, mga kapatid. We've been comparing scriptures from scriptures po, mga kapatid. Now, mga kapatid, I believe that since the scriptures is plainly state na si Paul ang ating pong pattern po mga kapatid. 1 Timothy chapter number 1, verse number 16. Buksan natin mga kapatid. 1 Timothy chapter number 1, verse number 16. Anong sabi ng Bible? Howbeit, for this cause, I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them, which should hereafter believe on Him to life everlasting. Mga kapatid, marami pong mga religious organizations sa panahon po natin ngayon na kung saan-saan nilalagay yung kanilang mga sinusunod. Now, I'm not gonna mention names mga kapatid, but every church at mga isama mo na yung church natin mga kapatid. Mga kapatid, sometimes they follow more Peter than Paul. And what's the next of that mga kapatid? Confused sa pag-follow po mga kapatid kung ano ba talaga yung dapat na i-follow na salita or na doktrina na dapat para po sa atin ngayon mga kapatid. And now, mga kapatid, for the others, it's kind of inconvenient to them, to others to follow Paul. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Kasi kapag meron ng church na puros tradition, puro ito yung ginagawa at hindi po sumusunod kay Paul po mga kapatid, tatamaan lahat ng mga traditions na ginagawa nila sa church po mga kapatid. Anyway mga kapatid, they're going to be accountable in God in the judgment seat of Christ. But tatamaan po lahat yan mga kapatid ng ginagawa natin when we try to follow the apostleship of Paul po mga kapatid. The other one, the other feeling that they have mga kapatid because siguro iniisip nila that they're following men. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako nag-isip ng ganyan. Kasi ang sinabi ni Apostle Paul, be ye followers of me even as I am also of Christ. Now, we follow Christ through Apostle Paul because si Apostle yung pinadala po sa atin. Amen?
Si Paul yung kalooban ng Diyos na maging apostle po natin po mga kapatid. Na hindi po tayo, we were not trying to follow men, but we follow God's spokesperson or chosen spokesperson in this present dispensation po mga kapatid. Kaya mga kapatid, imagine on how, kung paano po tayo masyadong nagko-connect kay Paul kapag binabasa po natin siya. Na parang lahat ng sinasabi ni Paul is para po sa atin po mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, when you go to encourage some people, parang mas magandang encourage yung mga tao na you're quoting more of Pauline epistles po mga kapatid. Now mga kapatid, we have to take time on doing this and studying this thing. Kasi mga kapatid, hindi po maganda na ma-mess up po tayo sa ating pong doktrina. And we just met a year ago. And most probably, bago ka dumating sa church na to, nung si Pastor Schaefer pa, kung saan church ka rin nag-a-attend. But my questions with that, how is your understanding with the doctrinal matters po mga kapatid? Or baka isa rin tayo sa mga mag-ministry ka, gawin mo ganito, kahit hindi mo naiintindihan, magpatuloy ka lang mga kapatid. We have the Word of God. God gave us the Bible for us to understand kung paano po tayo mag-minister, not only to the community, not only to everyone, but also to the local church po mga kapatid. Amen? You will never be confused po mga kapatid kung tama po yung ating paniniwala sa salita po ng Diyos. And it is a great encouragement for every one of us, sa inyo, sa akin po mga kapatid, that yung doktrina mo is nasa Bible po mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, pag sinasabi nilang, dapat Sabado kayo magsimba kasi yun yung ginawang banal ng Diyos. Wala sa akin mga kapatid. I mean, I'm not affected of that. Kahit na nakikita ko na sa post. Alam ko, mayroong mga post niya na sinare ko mga kapatid. Why? Because I believe it's every day. But I cannot do it every day. So we call our worship here every Sunday. Was it bad to do it on Sunday? Who do you remember on Sunday? Jesus Christ, resurrection. Amen. And Paul mentioned in the scriptures about first day of the week that they're going to meet. Kaya mga kapatid, kahit naman nag-meet man tayo ng Sabado, di ba, evening? It doesn't, I mean mga kapatid, hindi po ako masyadong tinatamaan or na ano mga kapatid, na kahit because mga kapatid, I am stable on what I believe on right now mga kapatid. And what we believe about churches and their doctrines mga kapatid. Amen. Because we follow the scriptures. We follow the teachings of God. Jesus Christ reveals to Apostle Paul the thing na para po sa atin. And to tell you po mga kapatid, we're not popular. Secondly, I don't want to be popular. Alam niyo po mga kapatid, just to tell you a little story. Nung ako po nagsisimula sa Bible School, grabe yung pangarap ko mga kapatid. Gusto ko yung church building ko malaki, tapos nasa city, ganito mga kapatid. Pero nung natutunan ko ito mga kapatid, it changed a lot. Okay na ako kahit sa silalim lang ng mangga. Okay lang na kahit ganito lang, basta magtuturo ako ng katotohanan. At walang nagko-control sa akin kung anong ipipreach ko. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Because the moment you understand the beauty of God's Word, yung katotohanan dyan mga kapatid, you will stand for it. And I tell to my friend, even if they paid me a lot of money to change my doctrine, I will never do it. Mas gugustuhin ko na lang kapatid na maghirap, basta hindi mabago yung paniniwala sa katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? I don't want to be like that.
Kaya nga mga kapatid, ang prayer ko po, Lord help me. Siyempre, temptation yan. Lapagan ka ng pera, lapagan ka ng maleta. Issue yan, di ba ngayon? Lapagan ka ng maleta, hindi ka pa matitime. Matitime ka mga kapatid. Ilan ba yung laman ng maleta mga kapatid? That's more of millions that we're talking about that. But mga kapatid, as my stand, I will stand for the truth. And my standing, ang pagtayo ko mga kapatid, hindi po siya nabibili ng pera. Hindi man ako yumaman, hindi man ako biyayaan ng Panginoon ng magandang church building na iniisip ko before, okay na po ako mga kapatid. Basta makapagturo, makapag-share sa tao ng tamang katuruan. Hindi yung maganda nga building mo, wala ka namang freedom sa tinuturo mo. Amen? Now, this is not popular po mga kapatid. Nor in the Christian po mga kapatid na they are unapologetically stands for it po mga kapatid. But the word of man who fulfilled and expressed the sentiment po mga kapatid is when we see at makita po natin sa pag-share sa katotohanan po mga kapatid. And I hope mga kapatid we can understand when Paul stated in 2 Corinthians chapter number 12, verse number 15. Na ito po yung sinabi niya mga kapatid. The more abundantly I love you, the less I beloved. Alam niyo po ba mga kapatid? Sa pagturo, dahil sa pagmamahal ni Apostol Pablo sa pagturo ng katotohanan, he was less beloved. And if this happened to me mga kapatid, I'm okay for that. Basta ako, in me, makapagturo po ako ng tama at may katotohanan sa salita po ng Diyos. Amen? Ang hirap niyan mga kapatid, yung nagtuturo ka ng Bible tapos tinatwist mo yung katotohanan. Now, the accountability mga kapatid, hindi naman sa panahon ngayon. We're going to stand in the judgment seat of Christ. Amen? We're going to stand there mga kapatid. Wala pong makakaalampas po sa bagay po na yan. Ayun man yung importante mga kapatid. I'm glad, I appreciate that I met you all. And I'm given an opportunity to teach you something like this. But again, I'm not the final authority. That's why I want you to study it for yourself and see if it makes sense. At see for yourself. Kumbaga mga kapatid, wag po kayong mag-agree kasi sinabi ko. Mas gusto ko po mga kapatid na mag-agree po tayo dahil sinabi po ng banal na kasulatan. Amen? That's the more and that's the better thing na mangyari po sa atin mga kapatid. And even if, again, the less I beloved, estudyante pa lang ako mga kapatid, sinabi ko na yun sa sarili ko. That if people, if other pastors would not fellowship with me because this is my stand, what can I do? I will continue to preach what the Bible speaks. So sabi ni Paul, be followers together of me. And if you see mga kapatid, yung bagay na previous statement yan dyan mga kapatid, it's all about him in the flesh and it's all about him, his doctrine and teaching about salvation po mga kapatid. So when it comes to salvation, you follow Paul. Kasi you will be in the right track and right gospel if you follow him. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, help us, O God, that we may continue to minister. We may continue to stand for what is the truth. Panginoon, even though we are young, even though we are old, even though we are just in the middle, ngayon lang po namin narinig, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas makita po namin ang katotohanan na nakasulat po sa salita po ng banal na kasulatan, Panginoon. Lord, help us, O God. We cannot do anything without you, Panginoon. And we're just blessed beyond grace and measures po, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, na makita po namin ng katotohanan na ikaw po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan, nilibing at muling nabuhay. At sa pagtiwala namin dyan, Panginoon, sa pagpaniwala namin sa bagay po na yan, yan po yung nagbigay po sa amin ng buhay
na walang hanggan. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen at amen. Tawagan natin si Brother Julius para po sa ating closing song and closing prayer.